Ang nag-iisang anak ay gusto palitan ang apelyido ng apo, ipinahayag na magiging manugang at susunod sa apelyido ng manugang na babae sa edad na 60. Kami ng asawa ko ay nagdesisyong magkaroon ng pangalawang anak. Ninang Shed, binabati kita, buntis ka. Lynn, Lin. Uy, Assistant Joe. Tulungan mo akong maghanda ng bagong testamento. Kanselahin ang karapatan ni Lin Xiaofeng bilang tagapagmana. Ang bagong tagapagmana. May iba akong pinili. sa nakaraang buhay, ang nag-iisang anak namin na pinalaki namin ng 30 taon. Gusto niyang ipasunod sa bagong silang na apo sa apelyido ng manugang na babae. Tatay nanay. Anak ni Manjun. Manjun, napag-usapan na namin ni Xiaoya. Manjuner. Manjun, si Shuo Shuo ay susunod sa apelyido ni Xiaoya mula ngayon. Tatawagin siyang Chen Shuo. Mamaya, ang anak ay pumalit sa kumpanya. Ang manugang na babae ay nandidiri sa akin at kay Old Lin may amoy matanda sa katawan. Ipinadala kami sa nursing home. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Old Lin. Old Lin gising, ka Old Lin. Nanay, bakit ka lumabas ng nursing home? Xiao Feng? Ang tatay mo? Ang tatay mo, patay na siya. Patay na si tatay nanay. Paano mo inalagaan si tatay? Darating ka ngayon sa ganitong oras, hindi ba nagbibigay ka ng problema sa amin? Ikaw, Ano ang sinabi mo? kaarawan ng nanay ko ngayon. Ang daming tao sa bahay. Ngayon ka pa darating para magdala ng malas. May saysay ba? Tama na, nanay, bumalik ka na sa nursing home. Huwag ka na magdagdag ng gulo dito. Mamaya na ako dadalaw kay tatay. Xiao Feng. Old Ina ni Lin. Chenya, para sa anak namin. Naghirap tayo sa buong buhay, pero ginagamit niya ang pera natin at nakatira sa bahay natin. At para alagaan ang kanyang mabait na biyenan, kung maaaring mabuhay muli. Old Lin. Old Lin, okay ka lang? Manjun, anong nangyari sa'yo? Muling nabuhay ako. Bumalik ako sa panahon ng anak. Sa araw na ito, gusto baguhin ang apelyido ng apo. Tatay, nanay, may isa pa akong bagay na sasabihin sa inyong lahat. Sa nakaraang buhay, si Lin Xiaofeng, dahil siya ang nag-iisang anak. Natural lang sumipsip ng dugo sa akin at kay Old Lin. Binigay namin ang lahat ng 30 taon. Ang kapalit ay isang malagim na kamatayan. Sa panibagong buhay, gagawin kong wala kayong lahat. Nanay, tatay, nagkasundo na kami ni Xiaoya. Si Shuo Shuo ay susunod sa apelyido ni Xiaoya. Tatawagin siyang Chen Shuo. At saka nagpabasektomy na ako. Takot si Xiaoya sa sakit. Naawa ako sa kanya. Ayaw ko nang siya ay magdusa pa. Lin Xiaofeng, ano yang sinasabi mo? Ang mabuting panganay na apo ng pamilya Lin, paano magiging apelyido ng manugang? Hindi na ba kailangan ang angkan ng Lin? Si Xiaoya ay nag-iisang anak na babae. Maagang namatay ang biyenan kong lalaki. Ang pamilya Chen ay hindi maaaring walang magpapatuloy ng lahi. Ginagawa ko ito para igalang ang aking mga biyenan. Pero ikaw, nanay. Hindi ka takot sa sakit. Kung nanganak ka pa ng isang kapatid na lalaki para sa akin, magkakaroon na ng tagapagmana ang pamilya Lin. Sa nakaraang buhay, si Lin Xiaofeng ay umaasa sa mga patakaran ng pamilya Lin. Ang yaman ng pamilya ay para lamang sa kanya na nag-iisang tagapagmana, kaya siya ganyan kalakas ang loob. Sa buhay na ito, hindi na ako muling magpapakontrol sa kanya. Ang bata ay inyong ipinanganak. Kung kaninong apelyido, kayo ang magdesisyon. Lin, wala yan. Nandito ako. Dahil ang bata ay gumagamit ng apelyido ng aking pamilya Chen, simula ngayon, ang nanay ko ang magiging lola ni Shuo Shuo. At kayo naman, hindi naman kayo ang aking mga magulang. Hindi angkop na tawagin kayo ni Shuo Shuo na lolo at lola. Hindi rin angkop. Simula ngayon, tawagin kayo ni Shuo Shuo na tiyo at tiya na lang. Saka kami ni Xiaoya, nakahanap na kami ng nursing home para sa inyo. Kapag nag-retire na kayo, ihahatid namin kayo doon. Maganda ang kapaligiran doon. Maganda ang serbisyo, tiyak na masisiyahan kayo sa inyong pagtanda. Sa nakaraang buhay, kami ni Lin ay nasa tinatawag nilang Gold Medal Nursing Home nagdusa at namatay. Lin, dahan-dahan sa pag-inom. Ay, trying. Lin, Nanay, tatay, wala naman kayong tutol? tutol? Siyempre wala.
Nanay, baliw ka na ba? Bakit mo ako sinasaktan? Inahampas kita dahil kinalimutan mo ang iyong pinagmulan at ipinagkanulo ang angkan, kaapi. Pinuputol mo ang lahi ng Lin. Ano? Ikaw ang nag-iisang anak ng angkan ng Lin. Ako at ang tatay mo, pinaghirapan ka naming palakihin. Inaasahan naming maipagpatuloy mo ang lahi ng Lin at mapanatili ang pundasyon ng angkan ng Lin. Anang ka, pero ikaw, ang galing mo. Para lang mambola sa iyong asawa, pinapabayaan mong ang tunay na apo ng angkan ng Lin ay gumamit ng ibang apelyido. Pinuputol mo ang ugat ng Lin. Sabihin mo, dapat ka bang paluin? Tama lang yan. Tama lang yan. Ako ang nag-anak sa bata. May karapatan akong pumili kung anong apelyido ang gagamitin niya. Anong karapatan mong makialam? Sinaktan mo ako. Nanay, bakit mo sinaktan si Xiaoya? Sinaktan ko siya dahil wala siyang respeto sa biyenan. Inaapi niya ang nakatatanda. Inuudyok mo ang aking anak, nakalimutan ang kanyang pinagmulan at putulin ang lahi. Pinapabayaan mong ang tunay na apo ng angkan ng Lin ay tawagin kaming tiyo at tiya. At ipadala kami sa bahay ng matatanda? Akala mo hindi ko alam? Ano ang balak mo? Ang gusto mo ay agawin ang ari-arian ng angkan ng Lin. At lipulin kami. Nanay, hindi yon ang ibig sabihin ni Xiaoya. Taos puso siyang nagmamalasakit sa inyo. Ang nursing home na yon ay ang pinakamahusay na nursing home. Malaki ang nagastos namin. Para lang mahanap ang napakagandang lugar na ito. Nanay, Bakit mo pa ako sinasaktan? Hinahampas kita dahil walang utang na loob at hindi ka matapat. Masama ang puso mo. Akala mo hindi ko alam? Anong klaseng lugar ang nursing home na yon? Ang mga matatanda ay nagugutom at kumakain ng inaamag na manto. Kapag may sakit, walang nag-aalaga. Kapag namatay, walang nagtatanong. Kayo ang nagpadala sa amin doon. Hindi para pasayahin kami, kundi para ipapatay kami. Lin Xiaofeng, paano ninyo magagawa na ang inyong mga magulang ay ilagay sa ganyang lugar? Tao ka pa ba? Ako. Hindi ko alam na ang lugar na yon ay ganoon pala. Lahat ito ay para kay Shuoshuo. Ang mga matatanda sa bahay ay may amoy ng matanda, masama sa kalusugan ng bata. Nandidiri kayo sa amoy ng matatanda namin. Nandidiri kayo sa amin dahil marumi kami. Kayo. Umalis kayo sa angkan ng Lin. Nanay, papaalisin mo kami. Hindi dahil nandidiri ka sa aming amoy matanda. Lumipat kayo. E di, wala kang maaamoy. Nanay. Si Xiaoya, galit lang yon. Si Shuoshuo ay apo ng pamilya Lin. Paano ninyo siya mapaalis? Kapag kailangan ang pamilya namin para magbigay ng pera at lakas siya ay apo ng pamilya Lin. Kapag nagpalit ng apelyido ang bata, bakit hindi mo naisip na siya ay apo ng pamilya Lin? Tama ang iyong nanay. Kanina, nang patawagin ang bata na tawagin kaming tito at tita, bakit hindi ka nagsalita? Tito at tita ay walang obligasyon na alagaan ang apo ng iba. Bumalik ka na sa pamilya Chen mo. Bakit hindi pa kayo umaalis? Hihintayin niyo ba akong tulungan kayo mag-empake? Sige, aalis na kami. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Dahan-dahan, Laulin. Sa buhay na ito, dapat kong protektahan si Laulin at ingatan ang pamilya Lin. Manjun ito ang ating pinalaking mabuting anak. Para lang paboran ang pamilya Chen, kinalimutan na niya ang mga ninuno. Laulin, huwag ka nang magalit. Si Lin Xiaofeng ay nagmamalaki dahil siya ay nag-iisang anak at tanging tagapagmana. Kaya ganyan siya sa atin. Hindi natin dapat bigyan siya ng gusto niya. Pero ang patakaran ng pamilya Lin ay naroroon. Sa ilang buwan magiging 60 na ako. Kailangan kong ibigay sa kanya ang kumpanya. Kung hindi dahil sa patakaran na sa direktang dugo lang, mas gugustuhin ko pang ibigay ang kumpanya sa ibang tao kaysa sa suwail na anak na ito. Laulin, nagdesisyon na ako. Magpapanganak ako ng pangalawang anak. Ano? Pareho kayong 6 na po na. Gusto nyo pa ng pangalawang anak? Gusto kong mabuntis ng pangalawang anak. Tulungan mo kami. Doktor, tulungan mo kami. Sige. Tutulungan ko kayong magkaroon ng pangalawang anak. Laulin, ngayong gabi, lulutuan kita ng talaba. Narinig mo ang sinabi ng doktor. Kailangan mong palakasin ang katawan mo. Sige, susubukan ko. Sino ang nagpapasok sa inyo? Nanay, alam ko na ayaw ninyong mawalay si Shuoshuo. Nag-usap na kami ni Xiaoya at ng iba. Bago mag-18 si Shuoshuo, mananatili siya sa inyo. Pagkatapos ng 8, pupunta siya sa bahay ng biyenan ko, nanay. Gutom na si Shuoshuo. Pakainin mo muna siya. Sasamahan ko ang nanay ko para magpamassage. Sinabi ko na, hindi ko aalagaan ang anak ninyo. Ang lupit mo naman. Mahina ang katawan ng biyenan ko. Tulungan mo lang kami sa pag-aalaga ng bata, ano ba? Ako ang malupit?
Ano ang balak ninyo? Akala mo hindi ko alam? Papayagan si Shuoshuo na manirahan sa atin hanggang 18. Hindi ba gusto ninyong kami ang mag-alaga sa kanya ng 18 taon? Kapag malaki na ang bata, kayo naman ang kukuha. Ang pamilya Chen ay ayaw gumastos at ayaw din mag-effort. Gusto ninyong libreng alagaan ng pamilya Lin ang anak ninyo. Ang tuso ninyo talaga. Nanay, ang kuripot mo naman. Ano yung pamilya Chen at pamilya Lin? Iisa lang tayong pamilya. Bakit ang dami mong reklamo? Tama, nanay. Ang pera ninyo ni tatay ay akin na talaga. Maaga o huli, ibibigay ninyo sa akin. Bakit mo sinasabing ploy yan? Ang pangit ng tunog. Sa iyo, hindi pa kami patay ni tatay. Iniisip nyo na ang pera ng pamilya Lin. Lao Lin, ngayon na, palitan ng kandado. Simula ngayon, ang bahay na ito ay hindi basta-basta mapapasukan ng kahit sino. Simula ngayon, ang bahay na ito ay hindi basta-basta mapapasok ng kahit sino. Sige, okay. Kung hindi ninyo ako tutulungang alagaan ang bata, huwag ninyong asahan na aalagaan ko kayo sa pagtanda. Sa buhay na ito, hindi na ako aasa sa inyong dalawang vampira na mag-alaga sa akin. Lin, kailangan nating mabuntis. Ang kuripot naman ng nanay mo. Hindi naman siya hihingin na mag-alaga lang ng bata. Kailangan pa bang mag-away ng ganito? Mahal, huwag mo silang pansinin. Sa ilang buwan, 6 na po na ang tatay ko. Kapag nagretiro na siya, akin na ang kumpanya. Sa oras na iyon, sila ay susunod sa atin. Sino ang mag-aalaga ng bata ngayong taon? Hindi naman pwedeng ang nanay ko ang mag-alaga, di ba? Ayokong mahirapan siya. Huwag kang mag-alala. Siguradong hindi ko papahirapan ang biyenan ko. Sandali lang, kukuha ako ng ilang mga expert na nani. Kapag tapos na ang abala, isasama ko kayo sa bakasyon para magpahinga. Hindi talaga siya mapapagod. Ayos na yan. Buti naman may konsensya ka pa. Alam mong alagaan ako. MS, Shen. Binabati kita, buntis ka. Dr. Lee, buntis talaga ako? Totoong totoo. Maganda ang paglaki ng sanggol. Normal din lahat ng health indicators mo. Lin, buntis na talaga ako. Mabuti. Napakabuti. Kumusta, Asistente Joe? Ihanda mo ang isang bagong testamento. Alisin ang karapatan ni Lin Xiaofeng bilang tagapagmana. Ang bagong tagapagmana, may iba akong pagpipilian. Mang Lin, hindi ko inakala na sa edad kong 60 ay magiging ina ulit. Ang batang ito ay dapat nating alagaan ng mabuti. Umalis. Naway maging malusog ang biyen ng babae. Mahabang isama ang biyen ng babae para magpahangin. Ang mga matatanda ay hirap na sa pag-aalaga ng bata, hindi tulad ng ilang tao na nagiging pabaya, wala man lang pakialam sa apo. Naway maging malusog ang biyen ng babae at mabuhay ng matagal. Mang Lin, tulungan natin silang mag-alaga ng bata. Alagaan sa postpartum, kakapagod, pero wala ring magandang kapalit. Siya pa ang magaling. Gamit ang pera natin, ay pinaaamo ang biyenan niya. Xiaoya, luto na ang sabaw ng manok. Inumin mo habang mainit. Xiaoya, siguro dapat kumuha na lang tayo ng NARS. Hindi na talaga kayanin ng tatay mo at ako. Bakit kukuha ng NARS? Hindi ako sanay may ibang tao sa bahay. Hindi ba kayo marunong mag-alaga ng bata? Maliit na bagay lang yan, hindi nyo magawa. Mamay experience kayo sa pag-aalaga sa akin. Kung magsasanay kayo, masasanay din kayo. Anong amoy yan? Napakasama ng lasa. Bakit naman? Pinilit ko talaga na gawing gamit ang snowbird's nest. Ano namang maganda sa snowbird's nest? Ang luto ng nanay ko ay mas masarap pa ng 100 beses. Tama ma, ang luto mo ay hindi talaga kasing sarap ng luto ng biyenan ko. Kung ayaw nyo sa serbisyo namin, pumunta na lang kayo sa pamilya Chen. Hayaan ninyong ang mahal mong biyenan ang mag-alaga sa inyo tatay. Ano ba yung sinasabi mo? Tama na, Mang Lin. Huwag ka nang magsalita. Dati tayo ang nagpakumbaba sa kanila. Naawa tayo sa apo na bata pa. Palagi tayong umuurong sa kanila. Ngayon gusto nila ibigay ang apo sa pamilya Chen. Simula ngayon, hindi na ako gagastos ng kahit piso para sa kanila. Tagapamahalawang, ako, si Shen Manjun. Pakitanggal lahat ng supplementary card na nasa pangalan ni Lin Xiaofeng na nakalink sa amin ni Mang Lin.
Manjun, wag ka muna magmadali. Ngayon, na-block ang card. Tiyak na pupunta sila dito para manggulo. Ang pinakamahalaga ngayon ay mag-relax ka at maghintay sa panganganak. Huwag mo silang pakialaman. Tama ka. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang bata. Bawat gastos niya para sa pamilya Chen. Ipakuha muna kay Assistant Joe ang ebidensya. Kapag naipanganak na ang bata, ang perang ito gusto ko silang isa-isang ibalik lahat. Kailangan ligtas kayo. Nanganak na. Binabati kita, Mr. Lin. Ligtas ang ina at anak. Ito ay isang malusog na lalaki. Mr. Lin, Madam. Ang share sa pangalan ninyong dalawa ay nailipat na lahat sa pangalan ng Young Master. Ang bagong testamento ng tagapagmana ay naayos na rin. Siya. Ang sama ng ugali ng mga magulang mo, 8 buwan na ito, wala silang pakialam sa atin. Kahit may sakit si Shuoshuo, wala silang pakialam. Tama na, tama na. Huwag mo nang sabihin, tigilan mo na. Mahal, huwag kang magalit. Malapit na ang kaarawan ni tatay. Kapag naayos na ang usapin ng mana, pagsasabihan ko sila na sa harap ng lahat, humingi ng tawad sa iyo. Nanay, Saan ba kayo nagpunta nitong mga nakaraang buwan? Nagkasakit ang bata. Wala kayong pakialam. Anong klaseng lolo at lola kayo? Tama. hindi sumasagot sa tawag, hindi nagre-reply sa mensahe. Tatay, nanay, may lugar pa ba ako sa puso ninyo bilang anak? May bahay pa ba tayo? Pagpasok ninyo, walang ni isang pag-aalala. Ang unang sambit ninyo ay paratang. Hindi mo ba nakikita? Ang nanay mo na ospital na rin. Ayos naman siya. Tama rin. Hindi na kailangan mag-alaga ng bata. Kaya ginagawa ninyo ang sarili ninyo na mataba at maayos. Ang anak na isinilang ninyo. Alagaan ninyo. Ikaw? Sige na nanay. Huwag mo nang galitin si Xiaoya. Sa 3 araw kaarawan na ni tatay. Ang mana, napagpasyahan na ba ninyo? Huwag kayong mag-alala. Ako at ang tatay mo, inayos na namin. Tapos na ba kayo? Kung tapos na, umalis na kayo. Huwag ninyong gambalain ang pahinga ng nanay mo. Tatay, nanay, Paulit-ulit ninyo kaming pinalalayas. Naaalala ko lahat. Kapag nakuha na ni Xiaofeng ang kumpanya, gusto pa ba ninyong makita ang apo? Wala na. Assistant Zhou. Sa 3 araw, ang termination notice ni Lin Xiaofeng. Ang termination notice ni Lin Xiaofeng isabay ninyong i-post sa website ng kumpanya. Sabihin sa lahat na si Lin Xiaofeng at ang Lin Group wala nang anumang relasyon. Naiintindihan. Lin Xiaofeng, akala mo mamamana mo ang kumpanya? Panaginip lang. Sa araw ng kaarawan, ipapaalam ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng walang laman ang balde. Chairman Lin, binabati kita. Sa ilang saglit kayo na ang bagong leader ng Lin Group. Simula ngayon sana ay alagaan ninyo ako. Huwag kang mag-alala, Tito Zhang, kapag naako ko na ang kumpanya. Tiyak kong hindi kita makakalimutan. Mahal. Sina tatay at nanay nitong mga nakaraang araw walang kahit anong galaw. Ang tungkol sa kumpanya siguradong walang problema? Mahal, huwag kang mag-alala. Walang problema. Ako lang ang kanilang anak na lalaki. Kahit hindi nila ako gusto ano naman, nariyan ang patakaran ng pamilya. Ang kumpanya ako lang ang mapupunta. Xiaoya, hintayin mo na lang. Ikaw ay magiging may bahay ng presidente. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Nanay Xiaoya, in-order ko na para sa inyo mga mamahaling alahas at mga limited edition na bag. Kapag naako ko na ang kumpanya, lalo ko kayong aalagaan. Mahal, ang bait mo. Si. Talaga namang karapat-dapat kang manugang ng pamilya Chen. Chairman Lin at dumating na si Mrs. Lin. Tay, bakit ikaw lang ang dumating? Nasaan si nanay? Dati nakahiga siya sa ospital. Sana walang masamang nangyari. Ano ba yung sinasabi mo? Nanay mo iyon? Ganyan mo siya isumpa, Tay? Nag-aalala lang si Xiaoya kay nanay. Huwag mo namang palakihin. Siya nga pala. Gusto ko lang sabihin, kapag ako na ang namamahala ng kumpanya, balak kong baguhin ang pangalan ng Lin Corporation gawing Chen Corporation. Ang apelyido ni Shuoshuo ay Chen. Ang kumpanya ay ipapangalan sa kanya. Natural lang iyon. Walang utang na loob na anak. Tay, sinaktan mo ako. Tay, Paano mo magagawa sa harap ng maraming tao saktan si Xiaofeng? Siya na ang magiging presidente ng Lin Corporation. Nakakahiya naman sa kanya iyan.
Xiaofeng, Malapit mo nang kunin ang kumpanya. Hindi ka na dapat maapi ng mga magulang mo. na yon. Kailangan mong magtatag ng iyong autoridad. Para malaman nila na sa bahay na ito, ikaw ang masusunod. Tama? Mahal, Dahil ginawa niya ito sa harap ng maraming tao, sinaktan ka. Hayaan mo siyang lumuhod at humingi ng tawad sa publiko. Para maging patas. pinapaluhod mo ako sa iyo? Ama mo ako, Tay. Ikaw ang unang sumaktan sa akin. Hindi ba dapat kang humingi ng tawad? Kung aamin ka ngayon. Sa hinaharap, ako at si Xiaofeng ay bibigyan ka pa ng makakain. Kung hindi, hindi ka namin papapasukin sa home for the aged. Hayaan kang mabuhay sa lansangan. Kayo? Chairman Lin, huwag ka nang matigas ang ulo. Si Xiaofeng na ang magpapatakbo ng kumpanya. Kapag oras na para yumuko, kailangan mong yumuko. Ikaw itong walang utang na loob na anak. Hindi karapat dapat magmana ng pamilya Lin. Ako, si Lin Jiangguo, ay hindi ibibigay sa iyo ang Lin. Hindi ibibigay sa akin. Ako lang ang anak na lalaki ng Lin. Hindi ibibigay sa akin. Kanino mo ibibigay? Ayaw mong humingi ng tawad? Sige. Kung kaya mo, subukan mo maghanap ka ng ibang tagapagmana. Nasaan? Nasaan? Ang tagapagmana ng pamilya Lin, narito. Siya ay... Nanay, ano yung sinigaw mo kanina? Saan mo nakuha yung bata na yan? Ito ba yung sinasabi mong tagapagmana? Nanay, baliw ka na ba sa kakahanap ng apo? Ayaw mong alagaan sarili mong apo. Sa labas ka pa kumuha ng kung sinong cute na bata para magpanggap. Oo nga. Hindi mo kinikilala ang sarili mong apo, tapos mayakap-yakap mo yung ibang bata na parang kayamanan. Nanay? Noong binugbog mo kami ni Xiaoya, hindi kita sinumbatan. Ngayon, ikaw at si tatay, sa harap ng lahat, humingi kayo ng tawad sa akin at kay Xiaoya. Maaari ko pang isipang payagan kayo na makita ang tunay na apo. Tama. Lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, huwag na kayong umasang makita ang anak ko. Ipapaluhod mo ang iyong mga magulang? Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Ang biyanan mo yung unang nananakit kay Xiaofeng, kaya dapat siyang humingi ng tawad. Kung ako yan, kung anak ko, hindi ko kayang manakit kahit isang beses. Xiaofeng, hindi ka mahal ng nanay mo. Ako nagmamalasakit sa'yo. Tingnan ninyo, ito ang tinatawag na nakatatanda. Kayo? Puro kayo pananakit at pagsigaw. Karapat dapat pa ba kayong maging magulang? Vice President Lin, paano ninyo magagawang kausapin ng ganyan si Chairman Lin at ang kanyang asawa? Sila, ang tunay ninyong mga magulang. Sa ilang sandali, hindi na. Kapag dumating ang alas 12, ako na ang Chairman Lin. Ikaw, isang assistant lang, may karapatan ka bang mag-utos sa akin? Malapit na mag-alas 2. Tatay, nanay, ano pang hinihintay ninyo? Ipahayag na ninyo. Narinig ninyo ba? Kung marunong kayong umunawa, umakyat na kayo at ipahayag. Huwag ninyong sayangin ang oras ng lahat. Sige. Gagawin namin ang gusto ninyo. Minamahal naming mga panauhin, ngayon ang 60 kaarawan ni Lin. Sa pagkakataong ito, nais kong ipahayag ang isang mahalagang bagay. Mula ngayon, aalisin ang karapatan ni Lin Xiaofeng bilang tagapagmana. Ang pamilya Lin ay wala nang kinalaman sa kanya. Ano? Nanay, anong sinabi mo kanina? Anong ibig sabihin ng tanggalin ang aking pagiging tagapagmana? Hindi ko narinig ng mabuti. Kung gayon, uulitin ko. Simula ngayon, hindi ka na bahagi ng pamilya Lin, tagapagmana. Pamilya Lin, wala nang kinalaman sa iyo. Dahil ba sa kanina akong nagpasorry sa inyo, kaya kayo nagagalit? Mga tito at mga kuya, nakita ninyong lahat. Ang magulang ko, para makaganti sa akin, ay binaliwala ang mga patakaran ng pamilya Lin at tinanggal ako bilang nag-iisang tagapagmana. Ito ay isang malaking paghihimagsik. Tama si Xiaofeng. Nariyan ang mga patakaran ng pamilya Lin. Hindi pwedeng basta-basta na lang tanggalin. Tama. Ang mga patakaran ng pamilya Lin sa maraming henerasyon ay may dalawang pinakamahalagang alituntunin. Una, ang negosyo ng pamilya ay dapat manahin lamang ng direktang dugo. Ikalawa, hindi pwedeng basta-basta palitan ang tagapagmana. Kung may sino mang magpupumilit na labagin ito, ayon sa alituntunin, ay dapat itapon mula sa pamilya Lin. Narinig nyo ba? Si Tito Lee ay ating matandang kasapi ng pamilya Lin. Siya na ang nagsalita. Kayo, dapat sumunod sa alituntunin, ibigay sa akin ang kumpanya. O kaya, lumayas kayo sa pamilya Lin. Pumili kayo. Kung kanina pa kayo nagpatira pa at humingi ng tawad,
ay tapos na sana ito. Pero pinili nyo ang mahirap na paraan. Ngayon, hintayin nyo na lang na palayasin kayo sa pamilya Lin. Palayasin sila. Ang pintuan ng pamilya Lin ay hindi na nila dapat tapakan mula ngayon. Mga kasama, hindi ko nilabag ang mga patakaran ng pamilya. Ito ay ang Lin Group, ang bagong tagapagmana. At ito ay aking tunay na anak. Ano? Tatay? Kailan ka nagkaroon ng ganito kaliit na anak? Kailan si Director Lin nagkaroon muli ng anak na lalaki? Hindi namin narinig. Anong nangyari? Lahat? Ako at si Lau Lin ay nagpatakbo ng Lin Corporation sa loob ng ilang dekada. Hindi kailanman lumabag sa mga patakaran ng angkan. Siya ay, Alam ko na. Hindi kaya ito ay ang anak sa labas ni tatay? Posible bang? Tunay na nagtago si tatay ng anak sa labas? Kung hindi, paano nila aalisin ang aking karapatan sa mana? Bienan, sobrang mapagbigay mo naman. Tumutulong sa anak sa labas na alisin ang kapangyarihan ng sarili mong anak. Kung kumalat ang ganitong bagay, wala ka na bang hiya? Nanay, minamaliit kita noon. Para makaganti sa akin. Kahit ang anak sa labas ni tatay ay tanggap mo? Tumahimik ka. Ako si John Golin, sa buong buhay ko, si Manjun lang ang minamahal ko. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, ngayong araw na ito, papatayin kita, anak na suwal. Nanay, tutulungan mo ba talaga ang isang Sweetie, labanan ang sarili mong anak? Director Lin, Madam, ayon sa patakaran ng pamilya Lin, ang anak sa labas ay walang karapatan na magmana ng kumpanya. Kung tutulungan ninyo ang tagalabas labanan ang sariling anak, ang lupon ng mga stockholders ay hindi papayag. anak sa labas syempre hindi pwedeng magmana ng Lin Corporation. Alam ko na, Siya ang pangalawang anak namin ni Lau Lin. At siya rin ay kapatid mong lalaki. nanay, sinong niloloko mo? Ilang taon ka na ba? Paano mo naman naipanganak yan? Oo nga. Sa edad na 60, nakakapanganak pa ba? Gusto mo yata magkaanak sa katandaan. Wala ka bang pakialam sa sasabihin ng iba? Para hindi ninyo ibigay sa akin ang mana kumuha kayo ng baby sabihin ninyo anak ninyo yan. Akala mo ba tanga ako? Hindi ka na makakapanganak. Pero ang tatay mo, kaya pa. Noong na-ospital si nanay, nanganak siya. Tingnan natin ano ba talaga itsura ng baby na ito. ano ang gusto mong gawin? Siya ang tunay mong kapatid. Subukan mo lang siyang galawin. Tatay, tigilan nyo na ang pag-arte dito. Anong kinalaman ng baby na ito sa akin? Ginawa ninyo yan para manloko. Oo nga. Kumuha lang ng kung anong baby para maging tagapagmana? Nanaginip kayo. Imposible talaga ito. Ito ay dugo ng pamilya Lin. Tumahimik ka. Siya ang anak ko, Shen Manjun. Hindi siya basta baby lang. Hindi ka ba naniniwala? Tingnan mo ng mabuti. Ito ang mula sa prenatal check-up ko hanggang sa buong tala ng panganganak. Imposible. 60 ka na, paano ka pa makakapag-anak? Diyos ko, 60 taong gulang nakakapag-anak pa? Talaga itong matanda ngunit malakas pa. Okay. Lahat ito ay peke. Imposibleng buntis si nanay. Noong 10 taong gulang ako, si tatay ay wala ng kakayahang magkaanak. Imposibleng magkaroon kayo ng pangalawang anak. Lindong, ano ang nangyayari? 20 taon na ang nakalipas. Kami ay nagmungkahi na magkaroon kayo ng pangalawang anak. Ikaw mismo ang nagsabi na wala ng kakayahang magkaanak. Hindi na magkakaanak sa susunod. Narinig mo ba? Ang tatay ko mismo ang nagsabi. Matagal na siyang hindi makapag-anak. Kayo ay sadyang nagdala ng isang sanggol para guluhin ang angkan ng Lin. Tumahimik ka. Noong araw, sinabi ng tatay mo na hindi siya makapag-anak ay dahil sa iyo. Ano ang kinalaman ko? Noong 5 taong gulang ka, may mga taong nagpayo sa amin na magkaroon ng pangalawang anak. Umiiyak kang niyakap ang aking binti. Sinabi mong ayaw mo ng kapatid na lalaki o babae. Takot na makuha nila ang pagmamahal ng nanay at tatay. Pumayag kami ng tatay mo. Simula noon, hindi na namin binanggit ang pagkuha ng pangalawang anak. Kaya ang tatay mo ay nagsabi sa labas na wala na siyang kakayahang magkaanak. Noong araw, para sa iyo, nagsinungaling kami. Hindi inaasahan na pagkatapos ng 20 taon, ang kasinungalingang ito ay naging patalim na tumusok sa amin. Hindi rin maaaring patunayan na anak ninyo ang bata. Sino ang nakakaalam kung kayo ay para hindi ibigay ang kumpanya kay Xiaofeng? Sadyang nagdala ng isang sanggol. Oo nga, kung sa ganitong edad ay makapag-anak pa, maaari ko ring sabihin na akin ang batang ito. Ito ang ulat ng DNA test. Siya ay anak ko at ng tatay mo, tunay na anak.
Lin Chengse. Ang tanda mo na, bakit ka pa mag-aanak ng pangalawa? Hindi ba kayo ang nag-utos sa amin na mag-anak ng lalaki para sa iyo? Ngayon, nanganak na kami. Ayaw mo na naman. Si Xiaoya, nag-iisang anak siya. Maagang namatay ang biyenan kong lalaki. Ang angkan ng Chen ay hindi pwedeng walang tagapagmana. Magpatuloy ng lahi. Ginagawa ko ito para maging mabuting anak sa biyenan kong lalaki at babae. Pero ikaw, ma, hindi ka ba natatakot sa sakit? Kung noon ay nagkaroon pa ako ng kapatid na lalaki, ang angkang Lin ay may tagapagmana na. Kung gayon, ibibigay ninyo ang kumpanya sa batang ito. Siya, isang bagong silang na sanggol, hindi pa marunong magsalita. Paano niya pamamahalaan ang kumpanya? Ang shares ko at ng iyong ina ay ililipat kay Chengse. Ang kumpanya ay patuloy naming pamamahalaan. Hintayin lumaki si Chengse, sa kanya formal na pamamahalaan ang kumpanya. Ganoon pala. Ang pag-anak ninyo ng batang ito ay para lang hawakan ang kumpanya at hindi pakawalan. Sabi ninyo ay magbibitiw. Sa totoo lang, ayaw ninyong ibigay ang kumpanya. Para lang maagaw ang kumpanya. Sa ganitong edad ay nag-aanak pa ng pangalawa. Talagang walang hiya. Oo nga. Isang taong 60 anyos, nakikipag-agawan ng mana sa anak. Kung ito'y kumalat, nakakahiya ba o hindi? Hindi ako mag-aanak ng pangalawa. Hihintayin ko bang ang pamilya Chen ninyo ay ubusin ang angkang Lin hanggang sa wala? Kung ano-ano ang sinasabi, kayo ay paring gustong agawin ang kumpanya at hindi bitawan. Mga Ginoo, nakita ninyong lahat na ang aking mga magulang ay nag-anak ng batang ito hindi para sa ikabubuti ng angkang Lin, para lang patuloy na kontrolin ang kumpanya. Ang patakaran ng angkang Lin ay sa edad na 60 dapat nang magretiro. Bakit sila magiging eksepsyon? Tama. Ang patakaran ay patakaran. Hindi pwedeng mag-eksepsyon dahil lang sa inyo. Ang patakaran ng angkan Lin ay tungkol lamang sa mana na maaari lamang ibigay sa direktang tagapagmana. Ngunit hindi sinasabi na ang tagapagmana ay dapat may partikular na edad. Hindi rin sinasabi na ang mga magulang ay hindi maaaring patuloy na mamahala. Ang patakaran ng angkan ay hindi talaga nagtatakda ng edad ng tagapagmana at hindi rin nagtatakda na ang mga magulang ay hindi maaaring mamahala para sa anak. Sa mga nakaraang taon, si Chairman Lin at si Mrs. Lin ay pinamahalaan ng mabuti ang kumpanya na sila ang patuloy na manguna ay makabubuti lamang sa kumpanya. Tama si Old Lee. Si Chairman Lin at ang kanyang asawa, ang kontribusyon nila sa kumpanya sa mga nakaraang taon, ay nakikita nating lahat. Hindi ako pumapayag. Ako ang Vice President ng kumpanya. May karapatan akong makilahok sa paggawa ng desisyon. Ngayon, hindi ka na. Ang mga bagay na panloob ng kumpanya, wala kang karapatang makialam. Anong ibig mong sabihin? Ngayon lang, inilabas na ng website ng kumpanya ang notice of termination mo, Lin Xiaofeng. Ikaw at ang Lin Group, wala nang anumang relasyon. Pinaalis ninyo ako. Bakit ninyo ako pinaalis? Mula ngayon, hindi ka na miyembro ng pamilya Lin. Totoo, talagang inilabas ng website ng kumpanya. Tinanggal ka na. Ma, bakit kayo napakasama? Ako ang tunay ninyong anak, ibinigay ninyo ang kumpanya sa munting ito at pinalayas pa ako. Ganoon pala pinalayas ninyo ako at si Xiaofeng mula sa pamilya Lin para lihim na isilang ang munting ito bilang puppet. Gusto ninyong habang buhay hawakan ang kumpanya. Baliw ka, hindi kami. Anong hindi? Ang anak ko, kakapanganak lang pinalayas ninyo sa bahay. Ngayon, tatanggalin pa ninyo ang manugang ko sa buong mundo. Wala bang katulad ninyo na malupit na magulang? Ang anak ko ay nagpakasal sa pamilya Lin. Talagang malas. Oo nga. Kahit na, anak pa rin. Kahit may alitan. Hindi naman kailangang patayin. Chairman ng Lin Group at ang sariling anak ay nag-aagawan sa kapangyarihan. Pinalayas ang anak at pamilya. Kung ito ay kumalat, tiyak na babagsak ang presyo ng stock ng kumpanya, ang mawawala ang interes ng lahat. Ako, si Zhang, sasabihin ko ito ngayon. Ang Lin Group, hindi dapat masira sa kanilang mga kamay. Chairman Lin, Madam, dapat kayong bumaba. Tama. Hindi dapat masira ang kumpanya sa inyong mga kamay. Chairman Lin, Madam. Si Xiaofeng at sila, totoo ba ang sinasabi nila? Talaga ninyo silang pinalayas mula sa pamilya Lin? Totoo. Inamin mo na sa wakas. Narinig nyo na lahat. Siya mismo umamin. Para mapanatili ang kumpanya, tinatakwil pa ang sariling anak. Hindi sila karapat-dapat maging magulang. Oo nga, hindi kayo karapat-dapat maging magulang. At hindi rin karapat-dapat mamahala ng kumpanya. Ibigay na agad ang kumpanya kay Xiaofeng. Kung patuloy niyong hawak ang Lin Corporation, mapapahamak din iyan. Chairman Lin, para sa katatagan ng kumpanya, dapat nyo nang hayaan si Vice President Lin na pumalit sa kumpanya. Ito ay para sa mga shareholder at para sa mga empleyado. Narinig niyo ba? Hindi kayo sinusunod ng mga shareholder. Ngayon, kung hindi niyo ibibigay ang kumpanya, ipapakita ko sa inyo ang kahihinatnan ng pagsuway sa patakaran. Mabuti.
Karapat-dapat ba kayo? Hinayaan mo akong saktan. Sige, kung wala kayong awa, huwag na ituloy ang birthday party na ito. Tama, siraan natin. Anyway, hindi naman nila pinapansin ang dignidad. Tama na. Paano kayo nagkakaroon ng kapal ng mukha na mag-eskandalo dito? Kayo ang hindi karapat-dapat maging magulang. Ngayon, tutulungan ko ang pamilya Lin. Nalinisin ang kanilang pangalan. Tama ka? Oras na para linisin ang pangalan ng pamilya Lin. Mga kaibigan, ngayon sana ay isang masayang okasyon, pero dahil may gustong linisin ang pamilya Lin, linisin ang pangalan, ang birthday party na ito ay magiging isang pagputol ng ugnayan na salo-salo. Ano? Putulin ang relasyon. Nanay? Gusto mong putulin ang relasyon natin, hindi pa sapat na pinalayas ninyo ako sa pamilya Lin, ngayon gusto mo pa akong ihiwalay. Bakit ko puputulin ang relasyon? Hindi mo ba alam? Ako, Ano ang dapat kong malaman? Wala akong ginawang mali. Sige, paalalahanan kita. Ang butihing anak kong ito, niloko ako at ang kanyang ama. Pinapalitan ang apelyido ng nag-iisa naming apo sa apelyido ng manugang para mawala ang angka ng Lin. Sa kanyang paningin, wala kaming dalawang magulang. Wala ang pamilya Lin. Dito, Ano? Ito ba ay para mawala ang angkan ng Lin? Ako, pinalitan ko ang apelyido ng bata. Dahil si Xiaoya ay nag-iisang anak. Ang kanyang ama ay maagang pumanaw. Kailangan ng pamilya ng apo para magpatuloy ang lahi. Wala akong mali. Tama, ang tatay ko ay maagang pumanaw. Ang nanay ko ay nag-iisang nagpalaki sa akin. Bakit hindi pwedeng sumunod sa apelyido ko ang anak ko? at ang dahilan na ayaw ninyo sa amin dahil sa amoy ng matatanda at gusto ninyo kaming ipadala sa bahay ampunan ng matatanda. Para sa pamilya Chen din naman. Ipadala ang mga magulang sa bahay ampunan? Ang mga magulang ay nagpalaki sa iyo ng ganito? Ito ba ang kabayaran mo? Ngayon, maraming matatanda ang nagre-retiro at pumupunta sa bahay ampunan. Ano ang masama kung kayo ay pumunta doon? Hindi lang naman kami ang gumagawa niyan. Bakit hindi mo na lang ipadala ang nanay mo? Ang biyenan ko ay mahina ang katawan. Paano siya pupunta sa bahay ampunan sa ganoong lugar? ang biyenan mo ay hindi pwedeng pumunta. Kami ng nanay mo ay pwedeng pumunta. Mukhang ang tatlong sampal ay hindi pa kayo nagising. Ikaw, Huwag kang lalapit. Kung susubukan mo akong saktan muli, tatawag ako ng pulis. ang pagdidisiplina ko sa aking anak at manugang ay natural at tama. Kahit dumating ang pulis, ako pa rin ang nasa tamang panig. Naku, napakawalang hiya naman. Tama. Walang utang na loob at walang respeto. Ang walang utang na loob na anak at manugang dapat paluin. Tay, tulungan mo akong kumbinsihin si nanay. Huwag mo akong tawaging tatay. Pinalitan mo ang apelyido ni Shuo ng Chen. Gagawin mong tawagin ni Shuo ang biyenan mong babae na lola. Tawagin kaming tito at tita. Ganito ang ginagawa mo. Ano ang pagkakaiba nito sa pagiging nakatira sa bahay ng asawa? Ako? Hindi naman. Yung iba, kapag nag-asawa ng mayamang pamilya, dahil mayaman at makapangyarihan ang pamilya ng babae, ikaw naman, ang galing mo talaga. Bitbit mo ang kumpanya ng Lin para maging live-in sa pamilya Chen. Ang kumpanya ay gawa ng iyong ina at ako. Pinaghirapan naming habang buhay. Hindi mo dapat gamitin para lang mapasaya ang mga hindi natin pamilya. Tay, Nay, alam ko na mali ako. Baliw ka ba? Anong inaamin mo? Tay, Nay. Patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. Ipapabalik ko ang apelyido ni Shuo sa Lin, ngayon din. Gagawin ko siyang tawagin kayong lolo at lola. Huli na. Dahil ang pamilya Chen lang ang mahalaga sa iyo. Sige, maging anak ka na lang ng pamilya Chen. Nay, ako ang tunay mong anak. Hindi mo ako pwedeng itakwil. Dahan-dahan, Lin. Lin, gising Lin. Birthday ng nanay ko ngayon. Ang saya-saya sa bahay. Ngayon ka pa dumarating para sumira ng saya. May kabuluhan ba ito? Tama na, Nay. Bumalik ka na sa home for the aged. Huwag ka na rito para dumagdag sa problema. Pupuntahan ko si pamamaya. Lin Xiaofeng, akala mo ba alam mo na mali ka? Takot ka lang. Takot ka na mawala ang pagpapakasasa namin sa iyo. Takot ka na mawala ang pera namin. Takot ka na mawala ang magandang buhay ng pamilya Lin. Tiyak na akong putulin ang ugnayang ito. Nanay, tatay, ako ang tunay ninyong anak. Gagawin ninyo ba talaga ito sa akin? Noong nakaraang buhay, pinatay ninyo kami ni Old Lin. Sa buhay na ito, ang ginawa ko ay hindi man lang katumbas ng kahit 1% ng sa inyo. Pirmahan mo na. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Hindi ako pipirma.
Hindi ninyo ito magagawa sa akin. Bakit hindi pa siya pumipirma? Ngayon natatakot ka na ba? Ano ang kinakatakot? May pamilya pa naman siya, ang Chen. At may biyenan pa siyang babae. Hindi ba siya mawawalan ng puntahan? Kung ayaw mong pumirma, okay lang. Simula ngayon, sa tuwing makikita ko kayo, hahampasin ko kayo. Tama. Hampasin sila. Ang mga walang utang na loob na ito ay dapat hampasin. Xiao Feng, Si, pipirma ako. Simula ngayon, ang shares ni Lin Xiaofeng sa kumpanya ay babawiin lahat. Pagkatapos, wala na siyang kinalaman sa pamilya Lin. Shen Manjun, huwag kang matuwa. Ang pamilya ninyong Lin ay magkakaroon din ng karma balang araw. Ano ba ito? Nakakahiya talaga. Oh Lin, ako. Alam ko, kung hindi lang sa mga ginawa ni Xiaofeng na sobrang nakakasama ng loob, hindi ka mapipilitang gawin ito. Pinalaki mo siya sa loob ng 30 taon. Alam kong mas masakit ito sa iyo kaysa kanino man. Mga panauhin, pasensya na sa nangyari ngayon. Simula ngayon, ako at si Manjun ay magpapalaki ng maayos kay Chengze. Ang kinabukasan ng pamilya Lin ay ipinagkakatiwala na sa kanya. Ginang Lin, ang proseso ng pag-alis ni Lin Xiaofeng na kumpleto na lahat. Si Assistant Lin. Ang bahay na tinitirhan ni na Lin Xiaofeng ngayon iyong bahay. Nasa pangalan pa namin ni Lao Lin, tama? Oo, ginang ang. Titulo ng bahay ay nasa inyo pa rin. Kunin mo ang bahay, palayasin mo sila. Manjun, nakuha mo na ang kumpanya. Naputol na ang ugnayan. Gusto mo ba talagang gawin ito? Lao Lin, hindi ka sumasang-ayon na putulin ko ang ugnayan sa kanila? Hindi naman. Sang-ayon ako. Pero maliit pa, si Shuo. Lao Lin, hindi mo alam noong nakaraang buhay kung gaano tayo nasaktan ng mga vampirang iyon kaya ka nag-aatubili. Pero naaalala ko kung paano nila tayo hinamak. Naaalala ko, ako at si Lao Lin ay namatay ng marahas sa lansangan. Samantalang sila ay nasa bahay ko. Ipinagdiriwang ang kaarawan ng biyenan niya. Laolin, dahan-dahan sa pag-inom. Kung maaari akong mabuhay muli, si Shuo ay apelyido na ng Chen at wala nang kinalaman sa pamilya Lin at saka sila ay tatlong may sapat na gulang na may mga kamay at paa, hindi pa kayang buhayan ng isang bata. Tama ka? At noong ginamit niya ang aking credit card, bawat pera na ginastos para sa pamilya Chen, bawiin lahat. Wala ni isang sentimo ang kulang. Lahat ng supplementary card sa kanyang pangalan, i-cancel lahat. Naiintindihan ko. Nakakainis talaga. Asawa, paano na tayo? Ano ang dapat katakutan? Marami pa akong pera sa account ko. Iwanan natin ang dalawang matatanda, kaya ko pa ring bigyan kayo ni nanay ng magandang buhay. Xiaofeng yung set ng alahas na in-order mo para sa akin dati. At yung bag na in-order para kay Xiaoya. Nag-text na ang sales, naniningil ng natitirang bayad. Kung hindi tayo magbabayad, ikakansela na nila ang order. Nanay yung alahas. Ano? Ayaw mo gumastos para sa amin? Kanina mo sinabing kahit umalis sa pamilya Lin, mabibigyan mo pa rin kami ni Xiaoya ng magandang buhay? Bibilhin. Nanay, bibilhin ko. Maliit na bagay itong pera. Ito ang aking mabuting manugang. Nanay, napakaganda ng suot ninyo. Nabawasan ng 10 taon ng edad. Talaga? Kukuha pa ako ng ilang litrato. Nanay, basta nagustuhan ninyo, masaya na ako. Si Xiaofeng talaga ang mapagmahal. Yung dalawang matatanda, hindi marunong pumili. Simula ngayon, ikaw na ang anak ko. Nanay, simula ngayon, kayo na ang tunay kong ina. Ginoo, ang inyong alahas at bag, kabuuang halaga, 1,600,000 piso. Paano po kayo magbabayad? Ginoo, na-freeze ang card na ito. Subukan ito. Subukan din ito. Ginoo, lahat ng inyong card ay na-freeze. Ginoo, lahat ng inyong card ay na-freeze.
Imposible. Di ba sabi mo may pera sa card? Anong nangyari, mahal? Sigurado si nanay ko ang may gawa niyan. Pinatigil niya lahat ng card ko. Binablock na lahat. Ma, kung gusto mo, bumili na lang tayo mamaya. Wala na akong magawa ngayon. Mamaya na bumili. Na-post ko na sa social media. Pinapanood ako ng lahat. Nakakahiya naman ako sa iba. Mahal, pwede namang hindi na bilhin ang bag ko. Pero ang gamit ni Ma, dapat bilhin. Naghirap si Ma sa buong buhay. Para lang sa kanyang pride. Baka pwedeng mangutang ka muna. Umutang? Mahal, ang galing-galing mo. Maliit na bagay lang ito. Kahit isang click lang. Kikita ka agad. Nakautang ako. Ginoo, eto po ang inyong binili. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Talagang may kakayahan ang manugang ko. Ma, basta gusto nyo, okay na. Mamaya pag-uwi, kukuha ako ng litrato at ipopost sa social media. Para makita ng mga kaibigan ko. Kung gaano kagaling ang manugang ko. Anong ginagawa mo dito? Inutusan ako ni Mrs. Lin na sabihin sa iyo, yung pag-swipe mo ng card niya dati, ang perang ginastos para sa pamilya Chen, kabuuang 2.87 million, pakibalik na lang sa itinakdang oras. Bakit? Kusang loob nilang ibinigay sa akin ang card na iyon. Gagastusin ko ito ayon sa gusto ko. Sa application form ng supplementary card, malinaw na nakasulat. Ang card ay para lang sa authorized user. Ginamit mo ang card ng asawa mo para sa pamilya Chen. May record ang bawat transaksyon. May karapatan ang asawa mo na bawiin ang pera kung hindi mo ibabalik. Magsasampa ang asawa mo ng kaso. Ako? Wala akong pera. Sabi ng asawa mo, kung wala kang pera, pwedeng sila ang magbayad. Ang pera ay ginamit para sa kanila. Xiaoya nanay. Mahal, ang pera ko ay ginastos sa ating pamilya. Wala na akong pera. Wala rin akong pera. Ang perang ibinigay ng nanay mo sa iyo. Bakit ako ang magbabayad? Nanay. O kaya, ibalik mo muna ang alahas. Anong ibalik? Na-post ko na sa social media. Mapapahiya naman ako. Xiaofeng, huwag kang matakot. Sila naman ang tunay mong magulang. Hindi ka naman nila talaga kakasuhan. Pinabastos ka lang nila. Kapag kumalma na sila sa ilang araw, magiging maayos din. Hindi ako magbabayad. Ano ang magagawa nila sa akin? Tama na. Umalis ka na. Alis na dito. May isa pa, Ano pa? sabi ng asawa mo. Dahil pinutol na ang ugnayan, ang bahay na tinitirhan mo ngayon, wala kang karapatang tumira doon. Yan ang bahay kasal ko. Bakit nila ako pinalayas? Ang titulo ng bahay na ito ay nasa pangalan ni Lindong at ng kanyang asawa. Hindi pa naibigay sa iyo, kaya may karapatan silang bawiin ito. Ano? Hindi sa iyo ang bahay. So ikaw, kahit isang bahay hindi mo nakuha? Ako. Akala ko ang mga bagay ng pamilya Lin ay akin na maaga o huli, pero ginawa nila ito. Sinabi ng asawa na lumipat kayo ngayon. Kung ayaw ninyo, may tutulong sa inyong lumipat. Ngayon pa? Saan naman kami titira? Sinabi ng asawa, maaari kang maging palaboy. Kung aamin ka ngayon, kami ni Xiaofeng ay magbibigay sa iyo ng pagkain. Kung hindi, hindi kayo papapasukin sa bahay ampunan. At pababayaan kayong maging palaboy. 3, pakiusap, mabilis. 2 matanda, pinalayas ang sariling anak, binawi pa ang bahay. Sa buong mundo, mayroon bang ganito kasamang magulang? Ikaw naman, hindi mo man lang naprotektahan ang bahay. Ngayon, wala na kayo. Bakit ko ba ipinakasal ang anak ko? Sa iyo? Ma, huwag na kayong magalit. Dahil ang 2 matandang iyon ay napakasama, huwag na tayong magpakatino. Anong gagawin mo? Hindi ba nila gusto makipaghiwalay? Hindi ba gusto nila tayong lipulin? Ipapakita ko sa kanila, malaman kung ano ang kahihiyan. Mga netizen. Ang aking tunay na mga magulang. Ang presidente ng Lin Group. Itinapon ako sa pamilyang Lin. Pinutol ang lahat ng aking daan. Ngayon, wala na akong pagpipilian kundi mamatay. Ano ba ang ginawa naming mali? Nagpakasal ako sa pamilyang Lin ng maraming taon. Binigyan sila ng apo. Naglingkod sa mga magulang ng asawa. Sila ay sariling anak at apo. Ayaw na. Ngayon pinipilit pa nila tayong mamatay. Pinalayas ang sariling anak. Napakalupit naman nito. Suportahan ang pag-report sa pulis. Ang ganitong mga magulang ay napakalamig ng dugo. Ang aking kawawang anak na babae, ang aking manugang na lalaki, ng sariling mga magulang, pinilit sa wala ng pagtakas. Mr. Lin, may nangyari sa misis. Ang rebelde na ito, lakas loob pang magkalat ng kasinungalingan online. Talagang hindi nagsisisi hanggang kamatayan. Ang isyong ito ng misis ay trending na. Puro reklamo laban sa'yo at kay Chairman Lin online.
Kung magpapatuloy ito, makakaapekto sa presyo ng stock ng kumpanya. Gusto mag-live. Sige, kaya sa harap ng lahat, kakalkulahin ko ang utang na ito sa kanila. Nanay, tatay. Dumating na kayo sa wakas. Hindi ako mabuting anak, mauna na ako. Hinihiling ko lang sa inyo, para kay Shuoshuo, kunin ninyo ang aking bangkay. Xiaofeng, bumaba ka na. Talon ka. Ang tagal na. Bakit hindi ka pa tumatalon? Nag-arte ka lang ba? Nanay, ganito na ako, sinasabi mo pa yan. Gusto mo ba talagang pilitin ako? Kawawang manugang ko, ng sarili niyang ina ay pinilit sa wala ng pag-asa. Tingnan ninyo, iyang matandang iyon ay pinipilit ang sariling anak. Nanay, Ano ba talaga ang ginawa naming mali? Kailangan mo ba talagang pilitin kami? Ang lupit ng matandang babae na ito. Sumusuporta sa anak. Mas mabuti pang wala na lang ganyang ina. Kayo, may kapal pa kayo ng mukha na manggulo? Ano ang ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam? Huwag ilantad ang kahihiyan ng pamilya. Gusto ninyo talagang ilagay ito sa internet. Ngayon, natatakot na kayo? Dahil natatakot ka, gagawin ko itong mas malaki. Kahihiyan ng pamilya. Alam ninyo na nakakahiya. Kayo, para mailaan ang pera sa bagong silang nabunsong anak, pinalayas ninyo kami. Sa edad na 60, nag-anak pa kayo ng pangalawa, at gusto ninyo kaming mag-alaga para sa inyo. Hindi na kami mabubuhay. Nag-anak ng pangalawa sa edad 6 na po, kaya pala pinalayas ang panganay. Natatakot na hatiin ang mana. Mga netizens, husgahan ninyo ako, ang mga magulang ko, matatanda na, nag-aanak pa ng pangalawa. Hindi na nila kaya alagaan, gusto na lang ipasa sa akin ang responsibilidad. Ayaw ko silang tulungan, mag-alaga ng bata. Dahil doon, pinagdamutan nila ako, pinalayas ako sa pamilya Lin. At gusto pa akong tuluyang itakwil. Ang sarili naming anak, napakaliit pa, saan pa kami kukuha ng kakayahan para alagaan ang bagong silang na kapatid nila. Hindi na talaga kami makakaraos. kawawa naman ang apo ko, napakabata pa, magtitiis kasama ang mga magulang. Dahil sa dalawang matatandang iyon, sila ang may kasalanan. Nag-aanak sa edad 6 na po, hindi ba't pinapahirapan na Masyadong ng beses na marahil. live? Pasok Kayo ang na sa nag-aanak, trending. Kayo ang mag-alaga. Chairman Lin, Madam, umakyat na sa trending ang issue. Bumaba na ang presyo ng shares ng kumpanya. Hinihiling ng mga shareholders na kayo ni Chairman Lin ay agad na umaksyon. Narinig nyo ba? Ngayon, buong internet ay galit sa inyo. Ibenta nyo sa akin ang kumpanya. Kung hindi, lalo ko lang itong palalain. Magkakasiraan tayong lahat, walang makikinabang. Kung ngayon ay, humingi kayo ng tawad sa amin, at papuntahin kami pabalik, maaari pa namin kayo pag-isipang patawarin. Kung hindi, bukas mas magiging mainit ang trending. Madam, ano na ang gagawin natin? Huwag mag-alala, may paraan ako. Mr. Lin, ginang puro bash kayo online ngayon. 6 sa top 10 trending. Puro negative na balita. Bumaba na ng 3% ang presyo ng shares. Patuloy pa rin ang pagbaba. Mr. Lin, kailangan agad itong ayusin. Kapag nagpatuloy pa ito, hindi na natin maipapaliwanag sa mga shareholders. Ang alitan sa inyong pamilya ay hindi dapat makaapekto sa kumpanya. Oo nga. Ayusin na natin ito. Kahit anong paraan, unahin nating patatagin ang presyo ng shares. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala dito. Ang mga bagay sa kumpanya ay hindi maaapektuhan. Itong suwail na anak, talagang itinutulak tayo sa dulo. Kung gusto nilang magkagulo, palakihin natin. Maghanda ng press conference. Sasamahan kita. Xiaofeng, puro bash sa dalawang matandang iyon online. Ngayon, mapipilitan silang sumuko. Abangan natin. Hindi nila kakayanin. Paano kung mamaya banggitin nila ulit yung pagpapalit ng apelyido ni Shuoshuo? Sige, banggitin nila. Si Shuoshuo ay dugo ng pamilya Lin. Sa oras na iyon, luluhod ako sa lupa, aamin ako ng pagkakamali, sasabihin na inosente ang bata. Tiyak nakaawa tayo sa kanila. Tama. Kahit hindi ka nila patawarin, dapat magbigay sila ng shares kay Shuoshuo. Nanay, tatay, para sa bunso ninyo, pinalayas ninyo kami ni Xiaoya. Ngayon kukunin ninyo ang bahay. Kami bilang isang pamilya, wala nang matitirahan. Talagang wala nang pag-asa. Nanay, tatay, hindi na talaga kami makakaya. Mantot asin lang ang kinakain namin. Kahit ang pambili ng gatas ng bata, wala na. Kawawa naman ang apo ko. Wala ba kayong hiya na umiyak? Noong nakaraang kaarawan ko, nagdulot kayo ng gulo. At ngayon, ipapahamak pa ang kumpanya. Bumaba ang presyo ng shares. Alam ba ninyo? Hindi ko alam ang presyo ng shares. Ang alam ko lang ay malapit na kaming hindi makakaya. Magsasakdal kayo sa sarili ninyong anak.
Hindi niyo ako binibigyan ng pagkakataong mabuhay. Gusto ninyo kaming patayin lahat. Kinasuhan ang sariling anak, napakalupit naman. Hindi ba ito pilitin ng anak hanggang mamatay? Ang mahal ninyong damit, mga alahas na suot-suot, mukha ba kayong walang pangkain? May press conference kami, bumili ng peke para magpanggap. Ano naman? Sino nagsabing hindi pwedeng mag-ayos ang mahirap? Peke rin ba ang mga resibo ng gastos? 2 araw lang ang nakalipas. Gumastos kayo ng 1.8 million, bumili ng mamahaling alahas para sa nanay ninyo? Peke rin ba iyon? Hindi rin dapat kayo, sa edad ninyo, magkaroon ng pangalawang anak at ipaako sa panganay. Sobrang irresponsible. Tama. Bakit namin kayo papakainin para sa inyong pangalawang anak? Kayo ang irresponsable. Bakit ako nagkaroon ng pangalawang anak? Dahil pinagamit ng anak ko ang apelyido ng ina sa apo, nawalan ng tagapagmana ang Lin. Dahil ang mabuti kong anak at manugang, gusto akong ilagay sa nursing home kasama ang tatay niya. Di ako magkakaroon ng pangalawang anak. Hihintayin ko bang ang ari-arian ng Lin ay kainin ng iba? Ano? Kung ito ang anak ko, matagal nang naputulan ng binti. Ito ay pag-i-expose ng sarili. Nakakatawa. Ako. May dahilan kung bakit namin pinalitan ang apelyido ng bata dahil minamaltrato ng aking mga magulang ang sarili nilang apo. Tama, mga kaibigan. Wala kayong alam kung ano ang pinagdaanan ko sa mga nakaraang taon. Noong buntis ako, wala silang pakialam. Ni isang mangkok ng sabaw ay hindi nila ako pinainom. Gusto kong kumuha ng yaya, pero ayaw nilang gumastos. Tuwing gabi, kailangan kong bumangon para magpasuso sa anak. Ni hindi ako nakatulog ng maayos, nasira ang katawan ko. Dahil nasira ang katawan ni Xiaoya, kaya naawa ako at nagpatali siya. Kayo, araw-araw, lumalabas, sumasayaw, naglalaro, nagmahjong, naglalakbay. Mas masaya pa kayo kaysa kanino man. Kawawa naman ang anak ko. Nagtiis siya sa bahay ng asawa. Noong nasa postpartum period, gusto lang niya ng sabaw ng manok. Pero pinauwi siya sa amin. Hindi nila inalagaan ang manugang na buntis at nanganak. Masyado talagang makasarili ang mga biyenan. Kaya naman ipinangalan sa pamilya ng babae ang bata. Kayo, binabaliktad ninyo ang katotohanan. Totoo ang sinasabi ko. Dahil sa inyo, hindi kayo karapat-dapat maging lolo at lola. Kaya ipinangalan namin ang bata sa pamilya Chen. Sinasabi ninyong inaapi ko kayo at hindi ginagampanan ang tungkulin bilang lolo at lola. Kaya, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang katotohanan. Ang katotohanan ay inaapi ninyo kami. Wala nang dapat panoorin. Assistant Joe, ipalabas mo ang ebidensya. Xiaoya, siguro kumuha na lang tayo ng nani. Hindi na talaga namin kaya ng tatay mo at ako. Anong nani? Hindi ako sanay na may ibang tao sa bahay. Hindi ba kayo nakapag-alaga ng bata dati? Ang liit na bagay, hindi nyo magawa. Nanay, may experience kayo sa pag-aalaga sa akin. Kapag nasanay na kayo, okay na. Anong amoy ito? Ang sarap. Ang sama naman ng lasa. Paano naman? Ginawa ko ito gamit ang shueyan. Anong meron sa suoyan? Ang luto ng nanay ko, mas masarap ng 100 beses kaysa dito, dahil apelyido ng pamilya Chen ang bata. Simula ngayon, ang nanay ko ang tunay na lola ni Shuoshuo. Pero kayo, hindi naman kayo ang mga magulang ko. Tawagin kayo ni Shuoshuo na, Waigong Waipo. Hindi rin angkop. Sa susunod, tawagin kayo ni Shuoshuo na, Tito at Tita na lang. Tingnan ninyo, sino ba ang nag-aalaga ng bata? Sino ang ayaw kumuha ng nani? Ako at si Manjun. Araw-araw, bago sumikat ang araw, gumigising para magluto ng sabaw. Sa hating gabi, gumigising para maghanda ng gatas para sa bata. Ano ang ginagawa ninyo? Naglalaro at natutulog. Nagrereklamo na maingay kami. Pwede ba kayong tumahimik? Ang iyak ng bata, hindi na kami makatulog. Sige. Papatahimikin ko siya ngayon. Habang ako at si Manjun ay nag-aalaga sa inyo, nagpaplano kayong ipadala kami sa nursing home. Ngayon, may kapal pa ang mukha ninyong sabihin na inaabuso namin kayo. Diyos ko, Ang anak at manugang na ito, napakawalang hiya. ang mga biyenan ay tumutulong sa pag-aalaga ng bata, pero sila pa ang sinisisi. Parang hindi tao. Ako? Bumaba, 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 bumaba. Puro na kaming pinag-uusapan ng masama sa internet, puro mura. Ano ang gagawin natin? Yung dalawang matatandang iyon, hindi naman siguro tayo idedemanda? Kahit na sila gawing tagapagmana ang batang iyon, ano naman? Kailangan din nating tingnan kung kaya ba niyang manatili sa posisyong iyon. Mahal, ano ang balak mo? Ang bata pang iyon ay madaling mawala. Ibig mong sabihin, Kung mawala siya,
Ang pamilya Lin ay ikaw na lang ang matitira, di ba? Pero, Mahal, isipin mo ang anak natin. Gusto mo bang habang buhay siyang maghihirap kasama natin? Xiaofeng, dapat mong isipin ang sarili mong anak. Si Shuoshuo ay napakabata pa, hindi siya dapat maghirap kasama ninyo. Kung mawala ang batang iyon, ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lin ay iyo na. Kung hindi ka pumayag, ipapahiwalay ko si Xiaoya sa iyo. Hindi ko hahayaang ang anak ko at apo ay maghirap kasama mo. Siya. Ginang Lin, ang opinyon ng publiko sa internet ay halos naayos na. Sa loob ng 3 araw, may pulong ng mga may-ari ng sapi. Lahat ay babalik sa normal. wag mo akong sisihin. Kung may masisisi, ang dalawang matatandang iyon masyadong malupit. Hayop. Kaya niyang saktan ang sarili niyang kapatid. Buti na lang napansin ni Assistant Joe. Mrs. Lin, may taong kahina-hinala sa labas. Tingnan mo. Siya ang ipinagbuntis ko ng 10 buwan, pinalaki at inalagaan ng 30 taon, at siya ay, Huwag kang matakot. Ayos lang ang bata. Hindi niya kayang gawin ito mag-isa. Assistant Joe, imbestigahan mo. Ang hayop na ito ay may kasabwat. Naiintindihan ko. Iimbestigahan ko na ito. Mrs. Lindong, nakita ko na. Ang nasa likod ay si Zhang Qiang. Siya nga. Sabi ko na nga ba, hindi tumitigil ang matandang ito. Lindong, huwag ka nang matigas. Simula ngayon, si Xiaofeng na ang mamamahala ng kumpanya. Kailangan mong yumuko kung kinakailangan. May isa pa. May natuklasan kami. Ito ay tungkol kay Lin Xiaofeng at sa kanyang anak. DNA test. Ang resulta ay nagpapakita, sina Lin Xiaofeng at Chen Shuo ay hindi mag-ama. Kaya pala si Chen Ya at si Chen Shi ay pilit na gustong ipaapelyido kay Chen si Shuoshuo. Ang batang ito ay hindi talaga kabilang sa pamilya Lin. Lin Xiaofeng. Lin Xiaofeng. Niloloko ka lang ng pamilya Chen? Nag-alaga ka ng anak ng iba? Ang tanga mo talaga? Ang pamilya Chen, mula pa sa simula ay may balak na. Dahil gusto nila tayong kalkulahin. Sige, makipagkalkula tayo ng maayos. Mga shareholders, tungkol sa mga online na usap-usapan, naayos na ng legal team ko. Inilabas na ang katotohanan. Bumabalik na ang presyo ng stock ng kumpanya. May pulong ba? Hindi naman ako huli, di ba? Lin Xiaofeng, anong ginagawa mo dito? Wala ka na sa kumpanya. ako ay isang Lin, pagpupulong ng mga shareholder ng kumpanya. Siyempre dadalo ako. Pinutol ka na sa pamilya Lin. Wala ka nang kinalaman sa kumpanya. Lumabas ka. Ma, huwag kang magmadali. Hindi ako pumunta para makipag-away. Dala ko ay regalo. Lin Xiaofeng, ano ang ibig mong sabihin? Lishu, huwag kang magalit. Matagal na nang isinilang ang aking bunsong kapatid. Ako, ang nakatatandang kapatid, ay hindi pa nagbibigay ng regalo. Ngayon, sa pulong ng shareholders, kaya magbibigay ako ng regalo. Regalo? Nagkalat ka ng perang pang-alay para sa regalo? Sinumpa mo ang iyong tunay na kapatid. Lishu, mali ang sinabi mo. Basta may puso, sapat na. Mahalaga ba ang anyo? Mabakit ngayon hindi mo dinala ang aking bunsong kapatid? Sa mahalagang okasyon ng pulong ng shareholders, ang nominal na tagapagmana, dapat ba siyang magpakita? Madam, may punto si Xiaofeng. Ang bata ay ang tagapagmana ng kumpanya. Magpakita sa pulong ng shareholders ay nararapat din. Baka naman may nangyari bang masama sa bata. Mga kasamahan, mabuti si Chengze. Ngunit bata pa siya. Hindi siya komportable sa maraming tao. Shen Manjun, ano na ba ang nangyari sa maliit na iyon? May sakit ba siya? O patay na? Dapat mo siyang ilabas para makita ng lahat. Sinabi ko na, mabuti ang bata. Mga kasamahan, ang libingan ng maliit na iyon ay natagpuan ko na. Sina Shen Manjun at Lin Jiangguo upang manatili sa kumpanya, itinago nila sa lahat. May kumpanya pa ba sa inyong mga mata at ang mga shareholders? Lin Xiaofeng, ang libingang ito ay para sa iyo. Imposible.
Tiyak na niloloko niya ako. Kapag itinuro ko na ang karayom, siguradong hindi na siya mabubuhay. Narito ang ebidensya. Patay na siya. Patay na talaga. Ang itinatago mo ba ay, gusto mo lang manatili sa kumpanya? Ngayon, sa pamilya Lin, ako na lang ang natitirang tagapagmana. Kung ayaw mong bumagsak ang kumpanya, ibalik mo na ang posisyon. Tama? Xiaofeng, kahit nagkamali siya dati, sino ba ang hindi nagkakamali? Ngayong walang tagapagmana ang kumpanya, siya na lang ang pwedeng pumalit. At saka, noong nasa kumpanya pa si Xiaofeng, nakatulong siya sa kumpanya na makuha ang ilang malalaking proyekto. Halata naman ang kakayahan niya. Halata nga. Ito ang mga proyektong hinawakan ni Lin Xiaofeng sa kumpanya nitong mga nakaraang taon. Inilagay niya ang mga kamag-anak ng pamilya Chen sa listahan ng supplier. Pinalitan ng mababang kalidad na nagdulot sa kumpanya ng mahigit 10 milyong piso na pagkalugi. Iyan ba ang tinatawag mong magaling? Lao Zhang, bakit ba nagmamadali kang ipamana ang kumpanya kay Lin Xiaofeng? Gusto mo bang kasama siya na nakawin ang kumpanya ng Lin at ibigay sa pamilya Chen? Ako, hindi naman. Iniisip ko lang ang kumpanya. Lin Xiaofeng, wala kang karapatang maging tagapagmana. Ngayon, umalis ka. Mga kasama, ang pagdating ko ngayon, hindi para makipag-agawan, dala ko ang aking taos-pusong intensyon. Ito ang mula sa ibang bansa, ang liham ng intensyon ng sensing kumpanya. Ang proyektong ito, hindi makuha ng kumpanya sa loob ng 3 taon, pero nakuha ko. Kung matutuloy ang proyektong ito, ang kita ng kumpanya sa mga susunod na taon ay tataas ng 10 beses. Ito nga ba ang liham ng intensyon ng Chensing kumpanya? Kung talagang makuha natin ang proyektong ito, 3 ang itataas ng presyo ng stock. Shen Manjun, ngayon, sa tingin mo, karapat-dapat na ba ako? Ngayon sa tingin mo, may karapatan na ba ako? Itong proyekto. Paano mo nakuha? Siyempre, nakuha ko ito sa sarili kong kakayahan. Kapag naging presidente ako ng kumpanya, kaya kong dalhin ang kumpanya sa mas mataas na antas. Panoorin mo lang, ito ay proyektong ginugol ninyo ng 3 taon na hindi ninyo na-secure. Baliw ka. Sinira mo ito. Ilang bilyon ang mawawala sa kumpanya. Alam mo ba? Shen Manjun, ganito kalaking proyekto. Pinunit mo lang. Wala ka bang pagsasaalang-alang sa mga shareholders? Nakita ninyo lahat, sa paningin ni Shen Manjun, walang kumpanya, walang shareholders, walang empleyado. Iminumungkahi ko na maghalal muli ng chairman. Inunit ko ang proposal. Dahil, ang proposal na ito ay peke. Itong proyekto, may problema ba? Imposible. Hindi pwedeng peki o may problema ang proposal. Sa tingin ko, ayaw mo lang na umangat si Xiaofeng. Kung ayaw mo na umakyat ako, sabihin mo lang, bakit kailangan mong gumamit ng mga masasamang paraan para bintangin ako? Itong proyekto ay aking pinaghirapang makuha. Anong karapatan mong sabihin peke ito? Dahil ang totoong proposal ay nasa akin. Imposible. Paano ka nagkakaroon ng proposal? Ang Chengxing, 3 buwan na ang nakalipas. Pumirma na ako ng kontrata sa kanila. Yang hawak mo ay pirmado sa ibang peking kumpanya. Tama po ang sinabi ng misis. Kung ang kumpanya talagang pumirma sa proyektong ito, ang paunang puhunan ay hindi bababa sa 200 milyon. Sa huli, wala ring makukuha. Jiang Qiang, ikaw ang nag-ayos ng deal na ito. Ano ang ibig sabihin nito? Ako, hindi ko rin alam. Niloko rin ako. Niloko ka? Lao Zhang, 30 taon ka na sa industriyang ito. Hindi mo man lang alam kung peke ang proyekto? Ito ang mga email mo sa peking kumpanya na iyan. At ang record ng transfer ng 3 milyon na consultancy fee na tinanggap mo. Mula pa sa simula, alam mong peke ito. Ako. Sinalo mo si Lin Xiaofeng. Pinapunta mo siya sa meeting ng mga may-ari ng sapi na may peking proposal. Nang tumayo siya sa entablado, ikaw ang nasa likod ng lahat. Gusto mong maglagay ng puppet para mapanatili ang posisyon mo at ang iyong mga interes. Ano ngayon? 30 taon akong nagtrabaho sa kumpanya. Kahit walang malaking kontribusyon, may pagod. Sinira mo ako. Sasampalin kita. Ano ka ba? Kung hindi ka tanga, bakit kita ginamit? Hindi mo man lang alam kung peke o totoo. Gusto mo pang maging presidente. Wala kang kwenta. Si Jiang Qiang ay nakipagsabwatan sa labas. Sinasaktan ang interes ng kumpanya. Ayon sa patakaran ng kumpanya, alisin agad ang lahat ng kanyang posisyon. Assistant Joe, ihatid mo siya sa labas. Paano nangyari ito? Lin Xiaofeng, tanungin mo ang mabuti mong asawa. Anong ibig mong sabihin? Nagsabwatan sina Chenya at Zhang Qiang sa paggawa ng peking project proposal hanggang sa pag-aayos ng peking responsable. Lahat ng hakbang ay may record. Akala mo ba makakalayo siya? Babe, nalin lang din ako. Si Zhang Qiang ang nagsabi na makakatulong ito sa'yo. Sabi niya, basta mailabas ang proposal, susundan ka ng mga shareholder.
Nagmamadali lang akong tumulong sa'yo. Hindi ko inaasahan na ganito. Naniniwala ako kay Xiaoya. Siya ang asawa ko, hindi niya ako sasaktan. Lin Xiaofeng, kailan mo mabubuksan ang mga mata at tingnan ang babaeng katabi mo mula pa sa simula ay binabalak ka na. Tumahimik ka, huwag kang mang-istorbo dito, kahit peke ang proposal. Ano naman, patay na yung batang iyon. Ngayon sa pamilya Lin, ako na lang ang natitirang tagapagmana. Tumahimik ka nga iyon ang tunay mong kapatid. Subukan mong sumpain siya ulit. Pinalo mo pa ako. Sa tingin mo ikaw pa ang aking ina. Anak, na walang utang na loob. Anong ginagawa mo? Paano buhay pa ang batang ito? Hindi ba patay na siya? Imposible pinagpalit ko ang gamot. Paano siya naging maayos? Ikaw itong suwail na anak. Sa ospital, palihim mong pinalitan ng bakuna ni Chengze. Gusto mong saktan ang sarili mong kapatid. Kahit ang sarili mong kapatid, nagagawa mong saktan, mas masahol pa sa isang alagang hayop. Lin Xiaofeng, alam mo ba, ang mga ginagawa mo ay para lang sa ibang tao. Tumigil ka sa pagsasabi ng kalokohan. Anong para sa ibang tao? Si Xiaofeng ay para sa sarili niyang anak. Hindi siya tulad ninyong walang puso na kayang ipagtabuyan ang sariling anak. At apo. Oo, para sa anak ko ang lahat ng ito. Ano bang mali ko? Ang mali mo ay hindi ka marunong pumili ng tao. Ang anak mo ay hindi dugo ng pamilya Lin. Kasinungalingan. Dahil lang ba ito kay Shuoshuo na nagpalit ng apelido sa Chen? Sinabi na namin, payag kaming ibalik ang apelido ni Shuoshuo. Paano mo magagawang mag-imbento ng kasinungalingan? Para siraan ako. Oo. Gusto ninyong palayasin si Shuoshuo para mainggit ang alagang hayop na iyon at makuha ang lahat ng mana. Lin Xiaofeng, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Imposible. Imposible. Iyan ang mabuti mong manugang, ang pamilya Chen. Mula pa sa simula ay pinagplanuhan ka na. Bakit niya ginawa na ipa-Chen ang apelyido ni Shuoshuo? Dahil ang bata ay hindi talaga sa pamilya Lin. Ginagamit ka lang niya para makuha ang kayamanan ng pamilya Lin. Hindi naman. Asawa ko, makinig ka sa akin. Peke ang litrato. Gawa-gawa lang nila yan. Okay. Peke rin yung DNA test. Kasalanan mo lahat. Para sa isang baby, nakipag-away ako sa magulang ko. Wala na akong lahat. Kasalanan ninyo lahat. Alam na ba ninyo noon pa? Yung baby na yon, hindi ko anak, kaya pala gusto ninyo akong paalisin. Gusto ninyong itago sa akin ang pangalawang anak, sadyang ipahiya ako. Ngayong nangyari na ito, sinisisi mo pa rin ako at ang nanay mo. Wala ka bang kahit kaunting pagsisisi? Tatay, nanay, lahat ng ito ay dahil sa babaeng iyon. Sila ang may kasalanan. Patawarin ninyo ako ngayon. Lin Xiaofeng, may kasalanan sina Chen Ya, pero ikaw, wala ka bang kahit kaunting kasalanan? Sino ang pumilit sa akin na lumuhod? Sino ang gustong magpalaya sa amin? Sino naman? Lahat ng ito, ikaw ang pumili. Walang nagtutok ng baril sa ulo mo. Nakarating ka sa puntong ito. Hindi namin ikaw tinatakwil. Ikaw ang unang tumalikod sa amin. Director Lin Madam sina Lin Xiaofeng at Chen Ya ay dinala na ng enforcement team. Inamin ni Lin Xiaofeng ang tungkol sa pagpapalit ng gamot na si Chen Ya ang nag-udyok. Si Chen Ya ay nasentensyahan ng 7 taon. Si Lin Xiaofeng ay nasentensyahan ng 5 taon. Naiintindihan ko, Lin, sa tingin mo? May kasalanan din ba tayo? masyado natin siyang pinalayaw mula pagkabata. Binigay natin lahat ng gusto niya, hindi natin siya pinahirapan. Akala niya lahat ng bagay sa mundo ay dapat sa kanya. Minsan iniisip ko, kung mas pinaghigpitan natin siya noon at hindi pinagbigyan sa lahat, baka hindi siya umabot sa puntong ito. Manjun, siya ang pumili ng kanyang landas. Itinuro natin sa kanya ang tama at mali. Siya ang hindi nakinig. Nanay tatay, pakiusap, iligtas ninyo si Xiaoya. Nagkamali lang siya. Hindi siya nagkamali lang. Mula pa sa simula nagplano na siya. Kasalanan ko. Lahat ay kasalanan ko. Hindi ko dapat itinuro sa kanya ang mga iyon, pero anak ko siya. Pakiusap. Dahil kay Shuoshuo, patawarin ninyo siya. Napakabata pa ni Shuoshuo, hindi siya maaaring mawalan ng nanay. Ang batang iyon ay walang kinalaman sa pamilya Lin. Alam ko lahat, pero wala na akong anuman ngayon. Wala na ang bahay, wala na ang pera. Kailangan ko pang alagaan si Shuoshuo. Matanda na ako. Ano pa ang magagawa ko? Si Chen Ya ay umabot sa puntong ito, siya ang pumili. Ikaw bilang ina, hindi mo siya naituro ng tama. Kami bilang mga magulang,
Hindi rin namin naituro ng tama ang anak namin. Ito ang ating karma. Umuwi ka na. Palakihin mong mabuti si Shuo. Huwag siyang gumawa ng parehong pagkakamali. Lahat ay kasalanan ko. Lahat ay kasalanan ko. Ikaw at si Pa, kumusta kayo nitong mga taon? Alam ko na mali ako. Yung mga bagay na iyon, kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat sinaktan si Chengze. Mas hindi ko dapat. Sa loob ng maraming taon. Hindi ko kayo pinahalagahan ni Pa. Napakabuti ninyo ni Pa sa akin. Binibigyan ninyo ako ng kahit anong gusto ko. Akala ko dapat lang iyon. Hindi ako marunong magpasalamat. Hindi marunong magpahalaga. Talagang alam ko na mali ako, nanay. Nanay, sino po itong tito? Isang hindi kilalang kuya lang. Nanay, umuwi na tayo. May regalo ako para sa iyo at kay Pa. Si, Uuwi na si nanay. Simula ngayon, maging mabuting tao ka na. Pasensya na.